Siguro ito na ang pinakakakaibang pagkain na titikman ko. Mga pare, kakalapag lang natin sa mga isla sa Pasipiko at ang ganda dito. Sa mga susunod na araw, tayo rin ang manghuhuli ng pagkain natin. Makikipag-ugnayan tayo sa mga lokal sa isla para malaman paano sila nanghuhuli at nagluluto ng pagkain. Nasa isa tayo sa pinakaliblib at magagandang lugar sa mundo. Excited akong isama kayo para ipakita ang kakaibang teknik sa pagluluto. Sana makahuli tayo ng astig na hayop. Ipakikita ko sa inyo ang laman ng backpack para sa unang araw at simulan na natin tuklasin ang baybayin. May machete, gamit sa kamera at mga basic na sandata lang ang dala natin. Para sa araw na ito, gagamitin lang natin ang pinaka-basic na gamit para sana makahuli tayo ng pagkain. Excited akong matutunan ng buhay dito, manghuli ng pagkain, mabuhay at mag-enjoy kasama ang tropa. Unang araw, mahalaga ang pagkuha ng respeto ng mga lokal. Bago harapin ang pinakamalaking hamon, ipapakita ko muna paano gumagana ang sandata natin. Halimbawa, yan ang isda at nasa sahig tayo ng dagat. Palihim gumagalaw. Mukha akong tanga. Suot ko na ang mask ko at sana makahanap tayo ng isda at boom! Woo! Ganun natin makukuha ang pagkain. Babe, game tayo. Dalang malaking kutsilyo. Sana makalinis tayo ng malaking isda mamaya gamit ang sibat na hawak kamay. Maraming gamit dito sa tabing dagat mga tol. May tambak tayong kahoy at lumang niyog. Tingnan mo tong baybayin pare, sobrang luntian, puno ng niyog sa paligid at malinaw ang tubig. Mga tol, ang panahon dito kasing hindi tiyak ng Powerball result. Wala kang ideya kung mananalo ka o hindi. Pero malamang, uulanin tayo mamaya. Ang ginagawa ng mga lokal dito sa mga isla ay ginagamit nila lahat ng meron sila sa paligid nila. Kaya siguraduhin ninyong manatili kayo dahil pinapangako ko sa inyo mga tol, magkakaroon tayo ng sobrang sarap na mga luto kung makakahuli tayo ng pagkain. Nasa dagat ang hinahanap ko mga tol. May malalaking lagusan sa bahura na pinapasukan ng mga isda at doon lumilitaw ang puting alon. Sa puting alon, hindi makita ng mga maliliit na isdang pain kung saan pupunta. Kaya parang bulag ang mga iyon at doon kumakain ang mas malalaking isda. Sana swertehin, lumangoy tayo sa lagusang yon at makatsamba ng malaking isda. Kailangan natin ng niyog kasi pinagpapawisan ako parang aso sa Chinese na kainan. Grabe ang init. Kukuha tayo ng ilan sa mga niyog na to. Gagamitin natin ang marami nito para sa pagluluto natin mamaya. Nawala na siya sa grupo. Grabe mga tol, tingnan niyo yan, piraso yan ng lobster. Magandang senyales yan, baka makatsamba tayo ng ganyan gamit ang sibat. Nakaka-excite, dadaan tayo na konti sa direksyon to mga tol, ang ganda ng tanawin doon. Woohoo! Grabe pae, mamaya makikita ko rito ang isang kabataang taga rito. Sabi ko, dadalhan ko siya ng isda. Talagang umaasa ako sa sarili ko na makahuli ng kahit anong isda. Mga tol, kung maglalakad pa ako sa baybayin na to sa ilalim ng araw, parang matutulong na lang talaga ako. Kaya sa tingin ko, maghanda na tayo. Kunin ang sibat na pang-isda at manghuli ng isda sa malinaw na tubig. Tinutawag na ako ng dagat. Maganda na tayo mga tol. May espesipikong isda tayong hulihin habang lumalangoy sa labas. Naghahanap tayo ng isda na may malinis at maputing laman at yung pwede nating hiwain na magiging napakaganda. Iba-iba ang lasa ng bawat uri ng isda, syempre. At yung mga isda na maraming dugo sa laman nila, kadalasan ay may parang metallic na lasa. At hindi yan ang hinahanap natin. Ang gusto natin ay malinis, presko at yung magiging magandang target.
Sobrang tindi sa labas, nakita nyo, ilang oras ako lumangoy at sumisibat sa lahat ng makita ko. Dalawang maliit na isda lang ang nakuha natin. Hindi man malalaki, siguradong masarap ang mga ito. Squirrel fish ang tawag dito. May kasabihan sa Australia, kapag pula, patay na dahil masarap kainin ng pulang isda. Sila rin ang may pinakaastig na mata sa mundo. Nakatira sila sa kuweba, nakakakuha sila ng liwanag, kaya malalaki ang mata nila at ganoon sila naghahanap ng pagkain. Meron din tayong sandata dito mga pare at tingnan niyo yung bibig nito, talagang nabubuka ng sobra. Seryoso ba to? Mas malalaki pa ang labi ng ilang babae tuwing gabi ng lakwatsa. Sinasabi ko, pero mukhang masarap to. Uy pare, narinig niyo ba yung mga balyena sa labas? Nagwawala sila. Habang nasa ilalim ako ng tubig, naririnig ko silang kumakanta. Hindi ka pati paniwala. Dalawang maliit na isda lang nakuha natin, pero ayos na. Mga pare, dito sa mga isla na to, karamihan ng lokal dito ay maliliit na isda lang ang nahuhuli na ginagamit nila sa mga putahe. Kaya swak na swak ito. Makikipagkita tayo sa mga lokal na lalaki na magtuturo sa akin kung paano linisin ito at gumawa ng isang solid na putahe. Nandito ako sa mga isla sa Pasipiko, kasama ang lokal na kaibigan nating si Andrew na magtuturo kung paano linisin at ihanda ang mga isda sa Samoan style. Uy bro, kamay lang gamit niya sa pagtanggal ng kaliskis. Di na kailangan ng bato. Paano mo nagagawang di masugatan ngayon? Hinila lang niya yung mahaba nitong bibig dito, tapos pinuputol na niya lahat ng palikpik. Natanggal na niya lahat ng kaliskis at palikpik maliban sa buntot at dalawang maliit sa gilid, kaya halos laman na lang. Mabilis niyang lilinisin ang maliit na isda na kaunti lang ang laman. Kuya, ipapakita ko kung paano ito kagatin ng 1 o 2 beses. May ilang sangkap pa tayo dito sa tabing dagat. Dadalhin at lulutuin na natin ang isda. Tinatanggal lang niya ang laman loob. Akala ko sea cucumber, pero pipino lang pala. Pinuputol niya ang dayap dito. Katas ng dayap, katas ng dayap. Asin para sa mga pare. Tatariin mo lang yan ng maliliit na piraso dyan. Ilagay mo, oo. Tapos anong susunod? Maghihintay tayo. Hello, ganito lang tayo kumain. Hilaw. Oo bro, hindi ko pa ito nagawa sa buong buhay ko. Kumuha kami ng isa sa mga niyog na nakuha namin sa tabing dagat kanina. Ito ang tawag nila dito. Sige, ipakita mo sa akin kung paano natin kakainin to. At anong gagawin natin? Kudkurin ba natin? Pero ang sarap niyan. Para siyang sashimi na may niyog at dayap. Ang sarap, sobra. Iinumin mo rin yan? Ito ang dahilan kung bakit natin to ginagawa mga kaibigan dito sa mga isla. Unang araw pa lang, may oka na tayo kasama ang mga lokal na lalaki. Kakainin na namin to at magkikita tayo bukas para sa panibagong araw. Kita-kits mga kaibigan. Salamat kapatid. Magandang umaga mga kaibigan. Ikalawang araw na ngayon at nandito kami sa gilid ng gubat. May dala kaming kutsilyo at ang mga lalaki ay may baril. Malapit na kaming maglakad sa gubat na ito para manghuli ng isa sa mga pinakakakaibang hayop. Kung makahuli kami ng isa sa mga hayop na ito at maluto namin, hindi ko alam kung anong mangyayari. Excited na kami. Papasok na kami sa gubat. Magsisimula na ang pangangaso. Tara na. Susunod ako sa mga lalaki. Malamang mabilis gagalaw ang mga lalaking ito dito. Habang gumagalaw tayo sa gubat, kailangan nating maging tahimik. Kapag nakita natin ang mga hayop at narinig nila ang malakas kong boses, matatakot sila. Tingnan mo, nandito ang dagat sa ibaba at ang mga batong apob. Wala akong alam sa aasahan dito. Di pa ako nangaso ng paniki sa gubat. Sa totoo lang, nawala ako ng mga kasama ko. Malayo na sila sa unahan at sobrang tahimik nila. Delikadong danan dito sa gubat na ito. Karaniwang nakabitin ng patiwarik ang mga paniki sa puno. Ginagamit ng mga lalaki ang baril habang dahan-dahan kaming naglalakad sa gubat. Sana makakita tayo ng hayop. Maglalakad pa tayo mga kasama, pero hinaan ko ang boses ko para di matakot ang mga hayop. Tara. Tumingin sila sa mga puno ngayon. Sinabi lang nila sa akin na may nakita sila. Tara na. Tara na.
May nakuha tayo, may nakuha tayo. Mga pare, may nakita tayo sa taas ng puno ngayon. May baril na siya. Susubukan naming bumaril. Paraan. Sige mga pare, mukhang paparating ang masamang panahon. Ilang oras na tayo naglalakad at pinagpapawisan na ako. Baka kaunti na lang ang oras natin bago itigil ang pangangaso na to. Ngayon na o hindi na talaga. Magpapatuloy kami at sana pala rin. Sana makakita kami ng isa. Ayos mga pare, may nahanap tayo. Nasaan siya? Nasa itaas ng mga puno rito mga pare. Nasa itaas ng mga puno. May nakuha tayo. May nakuha tayo. May nakuha tayo. Nakuha natin mga pare. Nakuha natin. Nakuha natin. Nakuha natin. Grabe yon pare. Hintayin nyo makita tong hayop mga pare. Grabe mga pare, tignan niyo yan, oh. Ano? Kinakain mo to, kuya? Oo, sige, tara na. Ano to? Paniki? Ito na ang paniki. Tumakbo kami sa gubat at nakuha rin namin ang kakaibang hayop na to. Gaano mo nakatagal hinahabol ito? Wala pagkabata mo pa? Oo. Sige, anong lasa nito para sa inyo? Bakit inyo gustong kainin ang mga yan? Parang lasa ng baboy. Baboy? Oo, kainin ng baboy. Sige. Ngayon, baril na ang gamit nila para pabagsakin ang mga ito pare. Dati, binabato lang sila ng mga bato habang nasa mga puno, mga stig. Lalaki o babae? Lalaki pala. Oo, parang ako rin. Di naman kahanga-hanga. Sobrang wild talaga dito. Kakainin natin ang hayop na to. Ipapakita ng mga lalaki kung paano nila ito ginagawa sa gubat. Excited na ako at di na makapaghintay. Di ko alam lasa nito. Mga tol, magkakasakit ba ako? Hindi. 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 Ibang klase talaga ang mga lalaki dito. Parang dito nagsimula ang coronavirus. Oy, baka mahawa tayo ng bagong virus, tol. Pero may pagkain na tayo. May gusto ba ng corona? Sige, susunod ako sa iyo, tol. Tara na. Kakalabas lang namin sa gubat at ilang oras na kaming naglalakad. Nakarating kami sa tabing dagat. Pinapapawisan ako. Ipapakita namin ng malapitan ang paniki. Walang masasaya na parte ng hayop na to mga tol at isa talaga ito sa pinakaibang hayop na nakita ko. Ang hayop na ito lang ang lumilipad na mammal sa mundo. Kaya nitong kumain ng mahigit 1,000 lamok kada oras, insekto at kulisap talagang pagkain nila sa gubat. Lahat ng inilalabas nila ay nagsisilbing pataba na tumutulong sa paglago ng gubat. Kaya mahalaga talaga ang mga hayop na ito sa ekosistema. Itong mga paniki, meron talaga silang ganito na parang mga kamay, mga pare. At dito sila nakakapit sa puno, ganyan lang. Tingnan mo yan, parang may mali sa itsura niya. Amoy na amoy talaga yung bagay na yan. Matindi talaga ang amoy nito, lalo na't kakainin pa natin to. Yung may mga paa na ganyan, ewan ko lang kung dapat talagang kainin. Karamihan ng laman ay nasa katawan. Yung mga pakpak, kakaibang texture, parang hindi ko maintindihan, parang rash guard na pang surfing. Tingnan mo yung mga ugat at iba pa dyan. Grabe pare, nakakain na ako ng kung ano-anong kakaiba. Pero ito na siguro ang pinakamatinding kakainin ko. Kung di ako magkasakit dito, wala nang makakapagkasakit sa akin kahit saan. Kaya hinahawakan niya mismo sa tabi ng pakpak. Hinahatak niya ito pabalik. Tingnan mo yan, hinahatak niya mula sa mga paa mismo. Oh, ano? Ano ba yan? Tingnan mo, kung maaamoy niya lang ngayon, may kakaibang amoy talaga ito. Oh, parang ang dali lang para sa mga batang to. Halos nabalat niya agad sa loob ng 1 minuto.
Isa ito sa mga pinakamatitinding bagay. Tinan mo. Grabe, parang alien na ang itsura. Tingnan mo mga ngipin niya, astig. Ito lahat ng balahibo niya. Kita mo, natanggal na sa hayop. At ayan, yan na ang katawan niya. Lasang baboy ba o manok? Ikaw o to size, tapos na. Magsisindi tayo ng apoy sa tabing dagat. Ituturo ng mga lalaki kung paano nila ito iniihaw dito sa isla. Ito ang kaibigan mong tambay ngayong Martes, kaya inilatag na namin ang paniki at gagawa na kami ng fire pit. Nangolekta kami ng tuyong niyog dito. Tinanong ko ang mga mangangaso kung gaano kadalas silang kumain ng paniki. Sabi nila, linggo-linggo silang nanghuhuli ng mga ito. Grabe pare, kumakain sila ng paniki linggo-linggo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa immune system ko pagkatapos ng isang kainan. Kung mamatay ako, alam nyo na. Kumain ako ng paniki sa isang isla sa Pasipiko. O siya. Ayos kapatid, ilalagay natin sa magkabilang gilid. Siguraduhin mo hindi gagalaw. Nililinis lang niya ang kahoy, tinatanggal balat. Patalasin lang niya ang dulo nito ngayon at dahil dito, madadaan niya ito sa likod. Magpapasindi na tayo ng apoy. Tingnan mo tong hayop, halos masunog na dahil nasa ilalim ng mga niyog. Oh, alisin natin siya rito. Lumayas ka na. Oras na para sindihan ng apoy sa tabing dagat at magluto ng paniki. Wala akong ideya kung anong lasa ng bagay na to. Tara na, kuya. Hindi ako makapaniwala na naglalakad pa tayo sa gubat. Mga 20 minuto lang ang nakalipas at ngayon may paniki na tayong iluluto sa apoy. Ipapakita niya sa atin kung paano natin lilinisin ang paniki na ito. Idinadaan niya mismo sa bibig nito. Ipapasok natin ito hanggang dulo. Nakuha mo na ba ang laman loob? Hindi, iiwan natin ang mga laman loob. Sige, iiwan natin ang mga laman loob. Hindi ako sigurado dyan. Kapatid, alam mo, ang paniki raw ang naging sanhi ng coronavirus. Tingnan mo yan! Grabe yan, bro. Kakainin na natin yan. Ito ang tipo inuuwi ng tropa ko tuwing weekend. Ganyan na talaga siya kaluto. Sige, naglalagablab ng apoy. Ilagay mo na, naluluto na yan sa apoy. Diretso na sa laban. Tinutupin niya lahat ng pakpak at kuko ngayon. Ang lupit, bro. Ano? Sige, ilagay mo na siya. Grabe ang wild nun. Uy, grabe naman. Kumukulot na talaga siya ngayon, mga pare. Grabe naman. Hindi naman ako madaling kabahan sa pagkain, pero ngayon, sinusubok talaga ako. Iniisip ko kung gusto ko talagang kainin to. Kung matasakit ako, tapos na ako. Minsan talaga, iba talaga ang sikmura ng mga to. Nakakakain na ako ng iba't ibang kakaibang pagkain dati, pero hindi pa ng hayop na nabubuhay tuwing gabi at kumakain ng lamok. Para hindi ito tama, bro. Anong gagawin natin, kuya? Gusto ba natin itong lutuin ng husto o hilaw pa? Paano natin ito kakainin? Kailangan nating lutuin. Lutuing maayos? Oo, lutuing maayos. May mga bakterya sa karne at mga ganyan? Oo. Sige, ayos. Susunugin natin ito ng todo at masaya ako doon kasi ibig sabihin hindi ako magkakaroon ng matinding virus. Magdadagdag pa tayo ng kahoy. Gusto naming matiyak na maayos itong naluto. Kakabaliktad ko lang ng paniki ngayon. Tumutulo ang pulang dugo nito sa apoy. Pati laman ay pulang-pula. Kakaiba talaga. Niluluto na namin ito siguro mga 20 hanggang 30 minuto na. Tinitiyak naming mawala lahat ng bakterya dito. Literal pa ring tumutulo ang dugo. Pero sa tingin ko, dahil nandoon pa ang mga laman loob nito. Sabi mo, ganyan talaga kayong mga lalaki. Handa na ba ito? Susubukan natin ito sa tabing dagat. Amuyin natin. Amoy kakaiba. Sobrang kakaiba. Ipakita mo sa akin kung paano mo ito hihiwa-hiwain, kuya. Tingnan mo yan. Wow. Medyo maitim ang laman, ano? Di ko alam kung anong idudulot nito sa akin, mga tol. Pero ito na to. Subukan natin, kuya. Tara. May kakaibang lasa ito. Parang halo ng manok at baboy. Baboy, pero parang may lasa rin ng gubat. Kakaiba ang lasa nito, parang huling video ko na to. Alam nyo na kung bakit. Salamat kuya sa pagtuturo dito sa isla. Aalis na ako. Kita-kits sa susunod na wild na video. Huwag kalimutang mag-like at subscribe.